Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 20 hanggang 21. Proverbs chapter 23, verses 20 hanggang 21. Ito ang sinasabi, 21. Sapagkat ang 20, huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne, sapagkat ang maglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umagang na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog, Panginoon. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagpibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming naalala ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, Panginoon. Ibalik mo ang mga lakas na nawala sa kanila dahil sa karamdaman. Pagalingin mo, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang mga lakas na nawala. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nag-celebrate ng kanilang birthday. Patuloy mo silang pagpalain. Ingatan mo sila. Saan man silang sulok sa mundong ito, Panginoon, ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mag-asawa na mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila. Naway marami pang mga taon ng kanilang pagsasama-sama bilang mag-asawa, O Diyos. Naway ikaw ang kanilang sentro ng kanilang buhay bilang mag-asawa, Panginoon, upang magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy rin namin inaalala ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Sila man ay nagkaroon ng kasalanan dito sa mundo o sila man ay napagbintamangan lamang, Panginoon. Lord, dalangin ko pong tulungan mo sila, Panginoon, sa mga problema na kanilang hinaharap. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, Panginoon, na katulad niyan. Ilayo mo sila, tulungan mo sila, Panginoon. Kung sila man ay napagbintangan, Lord, naway ang katarungan ay siyang maghari, Panginoon. At yung may mga kasalanan, Panginoon, Lord, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. At ang banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng kapayapaan ng kanilang mga buhay upang sila, O Diyos, ay
patuloy na makapag muni-muni sa mga nagawa nilang mga kasalanan. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Marami pong mga issues na dumarating, katulad ng pugo at mga sangkot sa mga pugong iyon. Lord, ikaw po ang nakakaalam kung ano po ang totoo. Dahil kami, O Diyos, ang mga tao ay madaling manghusga. Lord, ikaw ang siyang nakakaalam. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Ikaw ang siyang maghari sa bansang Pilipinas. At dalangin ko, Lord, ang mga leaders namin, mula presidente, congressman, senador, hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay, na sila, O Diyos, ay gumawa para sa mga tao na nangangailangan, Panginoon. Puspusin mo po sila ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay patuloy na maglingkod sa kapwa. Dahil sila po ay binigyan mo ng karapatan na makapaglingkod, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang mga kaibigan naming na magtrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, patuloy mong ingatan sila, O Diyos, sa lugar kung saan malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa doon. At maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang Biblia ay hindi aklat tungkol sa medisina ni nagbibigay manang ito ng tuntunin para sa bawat pagkilos ng tao. Pero pwede kang makinabang. No? Pwede kang makinabang kung mauunawaan mo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmalas ng Diyos sa kalusugan. Makikita sa maraming talata sa Biblia, mga kaibigan, na nadarama ng Diyos sa paraan ng pangangalaga natin sa ating katawan. Halimbawa na lang, mga kaibigan, hinahatulan ng Biblia ang mga pagpapakalabis na nakakasama sa kalusugan. Kasali na ang paglalasing, mga katawkawan, no? Kasama sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa sinaunang Israel ang mga hakbang para makontrol o maiwasan pa nga ang mga sakit. May mga espesipikong utos din ng Diyos kung paano mag-iingat ang isa para hindi siya madisgrasya, di ba? Maliwanag, mga kaibigan, na hinimok tayo ng Biblia na alagaan ang ating katawan at gumawa ng makatuwirang mga hakbang para ingatan ang ating kalusugan. Ayon sa Biblia, mga kaibigan, bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakasakit? Ito'y sa pamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. Ito po'y matatagpuan sa Roma 5:12. Marami ang naniniwala na ang pagkakasakit ay resulta lang ng evolusyon ng tao. Para naman sa ilan, mga kaibigan, nagkakasakit tayo dahil sa mahiwagang mga puwersa
gaya ng masasamang espiritu. Ayon sa Biblia, mga kaibigan, nagkakasakit tayo dahil sa paghihimagsik ng unang tao sa Diyos. Naghihimagsik sila sa Panginoon. Bago maghimagsik ang ating unang mga magulang na sina Adan at Eva, taglay nila ang sakdal na kalusugan, di ba? Bago nila kinain yung prutas na bawal, taglay nila ang kalusugan. Alam nila na mamamatay sila kung tatalikuran nila ang maibiging pangangalaga ng Diyos. Pero pinili pa rin nilang humiwalay sa Diyos. Kaya, naiwala nila ang kasagdalan ng kanilang mga buhay. Ang di kasagdalan ng mapaghimagsik nating mga magulang ay ipinamana nila sa atin. Ipinamana nila sa atin. Sila nagkasala. Kumain sila ng prutas na pinagbabawal ng Panginoon. So nagkasala sila. Yung kanilang mga kasalanan ay minana natin. Di ba? Minana natin. Kaya, sa kabila ng pagsisikap ng tao na pawiin ang sakit, nagkakasakit pa rin tayo. Diba? Nagkakasakit pa rin tayo. So, anong pwede? Ano ang pwede natin gawin? Itinturo din ng Biblia na kung susundin mo ang mahuhusay na pamantayan ng Diyos, susundin mo ang mahuhusay na pamantayan ng Diyos, magkakaroon ka ng mabuting kaugnayan sa Kanya. Dahil dyan, kaibigan, dahil dyan, matatamasan mo ang sakdal na kalusugan sa isang paraisong lupa. Paraisong lupa, ano yun? Yun ang pinangako ng Diyos sa Kanyang mga anak. Ang buhay na walang hanggan. So nangangako ang Diyos na alisin niya ang kirot, sakit, at kamatayan. Sabi sa Pahayag 21, talatang 3 hanggang 4. Ito ang sinasabi. Makakapiling nilang palagi ang Diyos, at siya ang magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Di ba? So, ang mga taong mga malulusog, mga kaibigan, ay hindi nangangailangan ng doktor, di ba? Mga gamot. Kundi ang may mga sakit. Ayon sa Mateo 9, talatang 12. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang iyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, mas pinilian ng ilan ang spiritual na pagpapagaling. Spiritual na pagpapagaling. Yung bang tinatawag natin sa ating mga salita ay yung faith healing. Mga albularyo baga. Kaysa pagpapagamot ng doktor. Noong panahon ng Biblia, pinahintulutan ito ng Diyos ang kanyang bayan na magkaroon ng mga tagapangalaga sa kalusugan. Walang binabanggit sa Biblia, mga kaibigan, na hindi sang-ayon ng Diyos sa paggamit nila ng mga halamang gamot, pamahid, inirekomendang pagkain, at iba pang paraan ng paggamot. Sa katunayan nga, sinasabi ni Jesus na ang mga taong malusog ay hindi nangangailangan ng mga gamot, kundi ang mga may sakit o may karamdaman, ayon sa Mateo 9:12. Pero hindi siyang ayon ang Biblia o ang Diyos sa lahat ng klaseng panggagamot. Hindi siyang ayon.
lalo-lalo na sa mga albularyo na itinatawag natin, yung mga espiritista. Di ba? So halimbawa, hindi nirekomenda ng Biblia ang ginagawang mga faith healing sa ngayon, yung mga albularyo. At ang pagpapagaling na may bahid na espiritismo, yung mga espiritista, yung mga bulong-bulong dyan, no? Bawal po yon, hindi po pinahintulutan ng Diyos yan, hindi sinang-ayunan ng Diyos. So ang pagpapagaling, no, na may bahid espiritismo ay hindi sinang-ayunan na ng Diyos. Makikita natin sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 21. Ito ang sinasabi, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, yung mga espiritista yan, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bukod sa paggamot na hinahatulan ng Biblia, isang katalinuhan na kapag nagkasakit tayo, mga kaibigan, magpatingin agad sa doktor hanggat maaari. No? Hanggat maaari. Huwag tayong lumapit sa mga albularyo. Sa doktor tayo dahil binigyan sila ng katalinuhan upang magpagaling ng mga may karamdaman. Diba? So, mga kaibigan, ang ating katawan ay nagkakaroon ng karamdaman. Kung tayo man ay nagkaroon ng ganong uri ng karamdaman, ipanalangin natin sa Diyos. At gawin natin ang nararapat. Lumapit tayo sa mga doktor na siyang binigyan ng karapatang magpagamot ng Diyos. Dahil sila ay binigyan ng mga katalinuhan para sila ay makatulong sa ating kapwa. Huwag kayong lumapit sa mga albularyo, lalo-lalo na sa mga espiritista, yung mga bulong-bulong dyan. No? Huwag. Kasi hindi po yan ay para sa Diyos. Para sa kaaway po niya yan. Hindi natin alam eh. No? Hindi natin alam. So, lumapit tayo sa mga doktor na ipinagkatiwala ng Diyos upang sila ay magpapagaling. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Pagpalain mo sila o Diyos at ingatan mo sila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Panginoong Hesus, sa umagang ito, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa amin. Makakaasap po kayo na hindi ito namin sasayangin ang pagkakataong na ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat at ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.